I don't care if you're Christian. I don't believe in Christianity. It's a clown show, like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. Hollywood, nilalait ang Diyos at ang pananampalataya sa Golden Globes Award. And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. At ito ngayon ang nangyari sa kanila. Isipin mo, ang napakasikat na entablado sa buong mundo na puno ng mga sikat na mga artista at nakasuot ng mga mamahaling at magagandang kasuotan pagkatapos nanlalait sa pananampalataya at sa Diyos. At ito'y pinagtatawanan lamang nila. Ano ang sunod na pangyayari? Walang nakakaalam sa ganitong pangyayari. Welcome sa 82 Golden Globes Award, ang gabi na nagpasinag sa kasikatan ng mga kilalang artista. Ngunit may kadiliman na nagtatago sa kanilang anino, habang ang mga sikat ang nagdiwang sa kanilang tagumpay. Isa ang wala sa kanilang listahan na dapat papasalamatan, ang Diyos mismo. 3 oras ng kanilang kasiyahan, tawanan, palakpakan, ngunit ang tagalikha sa buong sanlibutan pinagtatawanan dahil walang ambag daw ito ayon kay Nikki Glaser. Ang panlalait sa Diyos ay hindi na bago sa Hollywood. Ginagawa nila ito paulit-ulit. Are you willing to give a lap dance to God? Just to even things out? Okay, yeah, I guess. If you're Christian. I don't believe in Christianity. It's a clown show, like sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say. I don't care about your goddamn religion. Well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. God doesn't make mistakes. Hush your mouth. God make plenty of mistakes. You ever see a porcupine? Well, the Bible says a lot of things, you know? Jesus Christ! I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus! This award is my God now! 48 oras pagkatapos nito, ito na ang pangyayari na nag-iiwan ng bakas na hindi maaring palakpakan at hindi maaring pagtatawanan ninuman. Ang kasaysayan sa Hollywood ay may kasamang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Minsan sa pamamagitan ng pagbibiro o sa kasamaang talumpati. Ilan sa mga sikat na mga artista ay pinagtatawanan lamang ito, ang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Napanood mo ba yung aktor na nagsabing, "I'd like to thank myself because I did all the works"? Ang biro na iyon ay pinagtatawanan lamang ng karamihan, ngunit binatikos naman sa maraming nanonood nito. Pero bakit itong Hollywood ay may malaking puot sa Diyos at sa pananampalataya? Ito ba'y para lang sa katuwaan o meron talagang mas malalim na dahilan? Marami na ang nagbabala na ang paglalait sa Diyos ay hindi lang nakapagpasakit ng damdamin, ngunit ito'y delikado na rin. Ayon sa Bible, Galatians chapter 7 verses 6 up to 7, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will He also reap." Sa entabladong ito ay nagtatanim ng pang-aasar at panlalait sa Diyos at sa pananampalataya. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Ang maparaisong lugar ng Los Angeles ay nagmistulang impyerno. Malaking sunog ang tumama sa puso ng Hollywood.
nagbabanta pa sa makasaysayang palatandaan. Ang mga bumbero naglalarawan na ang pangyayari ay parang isang palabas ng Hollywood. Ang pagkakaiba lang, ito ay tunay. Isang araw nagsimula sa maliit na apoy at sinundan ng malakas na hangin na nagpaabot sa milyon-milyong mga mansyon at mga ari-arian. Nahirapan silang pigilan ito. Libo-libo sa mga tao iniwan ang kanilang tahanan, mga sasakyan at kabuhayan. Ang mga tirahan ng mga sikat ay naging daan sa pagkawasak. Ito ba'y galit ng kalikasan o may malaking nagpapagalaw nito? Nang nangyari ang trahedyang ito sa Los Angeles, may mga taong pinagdudahan na ang kabutihan ng Diyos. May mga nagsabing itong pangyayari ay kilos mismo ng Diyos. Ngunit may nagpapasalamat ba sa kanila sa Diyos noong nasa kagandahan pa ang panahon at pagkakataon? Ang Diyos ang gumagawa sa universo at sa batas ng kalikasan. Ang natural disaster mangyari dahil sa batas ng kalikasan. Ang banal na kasulatan ay nagsabi, Jesus Christ holds all of nature together. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether the thrones, or the powers, or rulers, or authorities. All things have been created through Him, and for Him, He is before all things, and in Him all things hold together. May kapangyarihan bang ipahinto ng Diyos ang natural disasters? Ang sagot ay oo. May control ba ang Diyos sa kalikasan? Ang sagot ay meron. Ayon sa Deuteronomy chapter 11 verse 17, sometimes God causes disasters to judge sin. Ayon din sa Números kapitulo 16 versikulo 30-34 at sa pahayag, maraming mga pangyayari na ang trahedya ay nilalarawan na bahagi sa plano ng Diyos. Pahayag kapitulo 6 versikulo 8 hanggang 16. Ngunit bawat trahedya ay isa bang paghahatol na? Hindi. Ang Diyos, pinahintulutan mismo niya ang mundo na ipakita kung ano ang resulta sa kasalanan ng tao. Romans chapter 8 verses 19 up to 21. Ito ang sabi. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Noong nagkasala sila si Adan at si Eva, apektado ang lahat kahit ang mundong ginagalawan natin at nagresulta ito ng kamatayan. Ang kasalanan ay isang trahedya at naging dahilan ito sa mga kasakitan, kahirapan at maging sa kamatayan. Ating maunawaan kung bakit ang mga trahedya ay mangyayari sa buhay ng tao, ngunit mahirap din nating maunawaan kung bakit pinahintulot ito ng Diyos na mangyari sa atin. Pero isa sa mga dahilan, ang ganitong pangyayari ay nagpaalala sa atin na ang buhay sa mundong ito ay lilipas lamang. At meron tayong buhay na walang hanggan na dapat ating paghandaan. Napansin niyo ba na pag may ganitong trahedya na mangyari sa buhay ng tao, maraming tao ang nagsibalikan sa Diyos. Punong-puno ang mga simbahan at ang mga tao ay nakapagtanto kung sa ilang minuto lang pala ang buhay ay maaaring magbago na. Napakabuti ng Diyos na kahit sa mga mapait na pangyayari, lalabas ang kabutihan din ng mga tao at gugulan nila ang anumang prioridad sa buhay. Ang ilan pa ay naglalaan ng milyon-milyong dolyar para ito ay itulong. At ang mga Kristiyano ay nagbahagi ng Ebanghelyo at nagdasal
para sa iba. Ayon sa Romans chapter 8 verse 28, God can bring good out of any situation. At alam natin na ang Diyos kumikilos para sa lahat na Kanyang tinawag ayon mismo sa Kanyang layunin. Ang daming kasakitan sa mundong ito at naramdaman ito ng bawat isa sa atin. Minsan, ang tao ay magdurusa dahil sa maling pagpili niya o kaya'y dahil sa kasalanan. Ayon sa Proverbs chapter 13 verse 15, ito ang sabi, The way of the treacherous is their ruin. Pero paano naman ang mga taong nadamay na walang ginawang panlalait sa Diyos at sa pananampalataya? Bakit pinahintulutan ng Diyos na sila'y magdurusa? Naging kalikasan na ng tao ang pag-iisip na ang mabuting asal ay magdala ng pagpapala at ang kasalanan ay hahantong ng kaparusahan. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay itinatama ang ganitong pag-iisip. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Ang mga disipulo ni Hesus ay naniniwala na ang pagkabulag sa naturang tao ay resulta ng kasalanan. Ngunit nagpaliwanag ang ating Panginoong Hesus na hindi dahil sa kasalanan ni numan, kundi ang Diyos ay may malaking layunin sa pagdurusa ng naturang tao. Minsan, hindi natin maunawaan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga inosenteng tao na magdusa. Ngunit maaari tayong magtiwala sa Kanya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay batay mismo sa Kanyang banal na layunin. Naalala ba ninyo ang pagkakataon na tinatalakay ni Jesus ang taong namatay sa aksidente? Nagpaalala siya sa atin na tayo'y namumuhay sa mundong ito na puno ng kasalanan at sa epekto ng kasalanan. Kaya't bawat isa sa atin ay kailangan magsisi. Ang tanong, meron ba talagang inosente sa kasalanan? Ayon sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. So wala sa atin ni isa ang inosente lang sa kasalanan. Tayo ay ipinanganak na likas ng makasalanan dahil kay Adan at Eva. Bawat isa sa atin ay magdurusa, hindi dahil sila ang gumagawa sa kasalanan, dahil apektado ang lahat na nilikha sa mundong ito dahil sa kasalanan nila ni Adan at Eva. Ang magandang balita, ang Diyos na pinahintulutan ang tao ay magdusa, hindi niya pinahintulutan na wala itong malaking dahilan. Oo, kahit ang mga inosente ay nagdusa, ngunit ang Diyos ay may magandang layunin sa naturang kahirapan. Ginamit ng Diyos ang kasakitan at kahirapan para tayo ay magiging malapit sa Kanya. Ayon kay Jesus sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33, ang kahirapan ay bahagi na ng ating buhay sa nabasag na mundong ito. At kung haharapin natin ang ating kasakitan at kahirapan, maaring gawin natin ito na pagdurusa na kasama sa Jesus. Kaya, sa panalangin na Anima Christi, may bahagi na sinabing, suffer me not to be separated from you. Kung wala ang bagyo ng buhay natin, paano natin malaman ang ating lakas? Sa panahon ng ating kasakitan at pagdurusa, tatawag tayo sa Diyos at siya'y palaging kasama natin at yayakap sa atin. Sa panahon ng matinding kasakitan at kahirapan, tayo na tao ay walang karapatang sisihin ang Diyos. Sa panahon na tinutokso tayo upang sisihin ang Diyos, kailangan nating alalahanin kung sino ang Diyos at sino tayo. Sa halip na sisihin natin ang Diyos, dapat tayong magtiwala sa Kanya
kahit sa panahon ng matinding kahirapan at pagdurusa. Sa mga pinagsisisi ang Diyos, dapat nating maunawaan kung bakit tayo nagdusa sa mga kasakitan. Ang kasalanan ang dahilan sa mga kasamaan sa ating buhay. Sa simula, ginawa tayo ng Diyos na hindi mamatay at hindi magkasakit. Ngunit, dahil sa kasalanan nila ni Adan at Eva, giniba ng tao ang perpektong buhay at apektado ang mundong ito. Sa pagkakataon na mangyari ang matinding kahirapan at kasamaan, ito'y nagpaalala sa atin na ang kasalanan ay may seryosong hantungan. Ngunit, alam ba ninyo na ang pagdurusa natin ay maaaring gamitin natin para sa ating kabanalan? Sa mundong ito, dalawa lang ang maaaring hantungan ng tao. Ang pagdurusa na kasama si Kristo o ang pagdurusa na walang Kristo. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Pagdurusang walang Kristo na maghahatid sa pagdurusa sa apoy ng impyerno? Answer me. Will you challenge my judgment? No one is fierce enough to rouse him. Who then is able to stand before me? Entire neighborhoods along the Pacific coast and inland have burned to the ground. The most destructive fire in Los Angeles history is burning out of control.